Kabaong nagawa sa kawayan, pwede pala yun. Tara, kilalanin natin ang mga taong nasa likod nitong award-winning thesis ng mga graduates of Veritas College of Erosin. Ang thesis po kasi nila is about bamboo coffin. Kasi nga naman po, meron tayong mga less fortunate na kababayan na di afford yung mga commercially ready-made na available na coffin. And then at the same time, pinagbabawal na din po ang metal casket sa sementeryo kasi ang tagal-tagal po, it takes decades bago po yan matunaw. Ito po ay team of 5 na pinangungunahan ni Francia Fortes. Yan po na naka-purple shirt. Ang na-interview po namin ay 3 pa lang, but dito po namin nakilala ang kanilang story. Kami po ay pumunta sa kanilang first ever na dinonate nila itong kanilang kabaong. Okay? Pakinggan po natin sila. Actually, ang bamboo coffin, 95% biodegradable and 5% is non-biodegradable. Yung 95% na biodegradable is yung wood, yung mismong bamboo, at yung 5% is the glass, and then the plastic na nasa ilalim na pinapapatungan nung bangka, and then yung mga pako. Yung klase ng plastic is tinatawag na charol. Based din sa study namin, yung bangkay kasi is nagmumoist. So hindi po pwede na wala siyang plastic sa ilalim. Nabuo talaga yung bamboo coffin dahil sa sinasabi natin na time and relevance. So, ano nga bang nangyayari ngayon sa bayan natin, sa mundo natin? So, kahirapan, syempre, na saan kami pwedeng makatulong sa society. Nagkaroon din ng ang St. Michael the Archangel Parish, nagkaroon din ng announcement na hindi i-allow na ang metal casket sa lahat ng nililibing sa public cemetery. Because dahil sa ang disposal ng metal casket. So, ang bamboo coffin is alternative not only sa metal casket, but sa kung saan tayo mapapamura. Kasi ang bamboo coffin, ang costing niya is napakamura. Hindi aabot ng 20,000 kung ilalagay natin sa market. Ang market namin is for funeral industry. So, sa mga punerarya, ang market namin, hindi sa tao. Ang pinaka-main requirements talaga, sabi sa amin na FS advisor namin na si Ma'am Lala Polo, ay innovative na product, innovative na services. So, doon kami talaga humugot sa parang sinasabi na sana yung ipe-present namin during defense is kakaiba naman. Ang idea po kasi is nung 3rd year pa po kami. So, 3rd year pa po, napag-isipan na rin namin kung ano ang pwede na maging thesis namin. Nakikita namin yung mismong kabao. Yun na yung gayahan. Tapos ito, design lang talaga siya sa tulong ng artist. Ang obheto talaga is always na kung meron mangyari man yon, hindi po pwede magmahal sila sa market. Kasi ang obheto ng grupo namin is makatulong kami sa kapwa sa murang halaga. Hindi rin kami papayat. Dapat mura ang price ng bamboo ko sa market para makatulong siyempre sa kapwa. Sila po ay bukas sa kung sino man na gusto makipag-business partner or investors para po mas madami pa ang makapag-avail nitong kanilang bamboo coffin. At sa mga gusto namang bisitahin ang labi ni Tatay Jesus at makapag-abot ng konting tulong sa kanyang pamilya, nakaburol po siya sa Dique San Pedro Erosin. Ayan, para makita nyo rin po ang pinakaunang bamboo coffin sa Pilipinas.